The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. Otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father. When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, to win the praise of others. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right is doing, so that your almsgiving may be secret. And your Father who sees in secret will repay you. When you pray, do not be like the hypocrites who love to stand and pray in the synagogues and on street corners, so that others may see them. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sees in secret will repay you. When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they receive the reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, so that you may not appear to others to be fasting, except to your Father who is hidden. And your Father who sees what is hidden will repay you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. My dear brothers and sisters, may tanong po ako na gusto kong itanong sa inyo. Kung walang nakakakita sa kabutihang ginagawa mo, gagawin mo pa rin ba ito? Kung walang magpapasalamat sa iyo, magmamahal at magiging mabuti ka pa rin ba? Kung walang pupuri o magbibigay ng award sa iyo, maglilingkod ka pa rin ba? Kasi kung walang makakapansin sa iyong sakripisyo, mananatili ka pa rin bang tapat sa Diyos? Sa totoo lang, masakit kapag hindi po tayo napapansin. Masakit kapag parang hindi nakikita o na-appreciate ng pamilya natin o ng community ang ating pagsisikap, ang ating ginagawa para sa kanila. Masakit kapag binigay mo na ang lahat pero wala namang nakakapansin. Alam po natin yung pakiramdam na yan, di ba? Pero sabi po ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, beware of practicing your righteousness before others in order to be seen by them. At mapapatanong tayo, masama ba ang paggawa ng mabuti ng may nakakakita? Masama bang magdasal, mag-ayuno o tumulong sa kapwa na may nakakakita? Hindi po masama. Pero ang sinasabi ni Jesus ay mas malalim po dito. Para kanino ba talaga ang ginagawa natin? Para kanino talaga natin ginagawa ang ating mga ginagawa? Alam ni Jesus na ang puso ng tao ay gustong may maka-appreciate sa Kanya. Gusto ng tao na may magsabi rin sa Kanya ng salamat sa iyong ginawa, salamat sa effort mo, salamat sa tulong mo. Pero kapag ang dahilan ng ating kabutihan ay para lamang mapansin at mapuri ng iba, iyon po ang nais na itama ni Jesus sa atin ngayong araw na ito. The Pharisees prayed, fasted, and gave alms. These are good things. They help us in our faith, in our devotion. Maganda po ang ginagawa ng mga Pariseo. But the problem was not their deeds, it was their intention. Dahil mas mahalaga po sa kanila ang tingin ng tao kaysa sa tingin ng Diyos. At kung iisipin po natin mula pagkabata, nasanay na po tayong may gantimpala para sa mabuting ginagawa natin. Kapag mabait tayo sa school o magaling tayo, mayroon pong binibigay na star yung ating mga teacher, no?
Kapag mahusay tayo, may medalya, may award, may honesty reward, di po ba? Kapag may nagawa tayong mabuti, may papuri at pabuya, may pamakdo o may pa-Jollibee ang isang nanay kapag may nagawa kang mabuti. Naglinis ka siguro buong araw o nag-gardening ka, no? At wala namang masama po sa mga rewards. In fact po sa psychology, encouragement helps us grow, no? Sabi po ng isang psychologist. Kaya nga sa school, tinuturo po sa mga teachers, good teachers know that praise can motivate students to always do the good, to be good in studies, to encourage them to study more. Praising means you help encourage that behavior in that student. Pero dinadala tayo ni Jesus sa mas mataas na antas ng pagiging alagad. Yes, a student may study well because the teacher will reward him, may plus points. A worker may work hard because the boss will notice, magbibigay ng bonus. A Christian may do good because others will praise him o sisikat siya. Pero ang tanong ni Jesus sa ating lahat po ngayong araw, paano na kung walang makakapansin sa ginagawa natin? Paano na kung walang papalakpak at wala ng reward? Paano na kung wala nang magpapasalamat sa atin? Gagawin pa rin ba natin ang tama? Gagawin pa rin ba natin yung trabaho natin? Gagawin pa rin ba natin yung duty natin kung walang nakakakita sa atin? Kung isa kang estudyante, magiging mabuti ka lang ba dahil nakikita ng iyong teacher? At kung wala na yung mga teacher at kaklase mo, gagawa ka na ng masama. Kung may asawa ka, magiging tapat ka lang ba kapag nariyan ang iyong asawa? Paano na kung malayo na ang iyong asawa at nagtatrabaho sa abroad? Deep in your heart, what motivates us? What intention is there in your heart? At kung magiging tapat po tayo, nasasaktan tayo kapag walang nakaka-appreciate sa atin. At napapasabi po tayo, mahalaga pa ba ang ginagawa ko? Worth it pa ba ang ginagawa ko kung wala namang nakakapansin, wala namang nakaka-appreciate? Pero I want you to know, my dear brothers and sisters, dito po pumapasok ang ating ebanghelyo ngayon. Sinasabi po sa ebanghelyo, God sees you. Nakikita ng Diyos ang bawat ginagawa mong act of love, act of service. God knows every sacrifice you offer out of love. Kaya nga, sabi ni Jesus, your Father who sees in secret will reward you. In a sense, Jesus is teaching us to move beyond the need for external validation. The disciple does not do good for the reward, not for the recognition, not for the applause, not for the praise, but he does good because he loves God. Yun po ang nais na ituro sa atin ni Jesus, na hindi out of motivation for the praise, for the reward, for external validation, but it is because deep in our hearts we know that we love God. That is why we do good. Kaya nga kahit wala nang nagpapasalamat, kahit walang nakaka-appreciate, kahit walang nakakakita, we do good because we love God. Sana po, yun po ang ating maalala ngayon at paalala rin sa ating mga nasa pwesto, mga pinuno natin sa gobyerno, na ginagawa natin ng mabuti hindi dahil, yes, may transparency, but because deep in our hearts, we do really love God. Hindi lang sa salita, hindi lang sa pagsabi na tayo'y tagasunod ng Diyos, na nakikita at nalalagay nila sa kanilang mga Facebook o kung ano man mga post nila. Because deep in our hearts, we serve the community, we serve the nation, because we know deep in our hearts, we love the Lord. And we know in our hearts that the Father who sees in secret, nakikita kung ano yun nasa kaibuturan ng ating puso, kung ano yung nilalaman ng ating puso, ang siyang magbibigay sa atin ng reward. Lord, help us to recognize you in our hearts. Help us to be motivated not by external validations,
but by love of you, O Lord. Amen.